Kaya ngayong araw, sa bisa ng Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Reform Emancipation Act na nilagdaan ng inyong abang lingkod noong nakaraang taon, burado na po ang inyong pagkakautang. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong kapag na rin ang mahal natin panahon na pagbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Maaari na po tayong umupo. At ipamalas ang bagong Pilipino. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagtitipon-tipon ngayon para sa distribution of certificates of condonation with release of mortgage sa ating agrarian reform beneficiaries dito sa probinsya ng Tarlac. Atin na pong tawagin ang piling agrarian reform beneficiaries na tatanggap ng certificates of condonation with release of mortgage na sina Mario M. Velasco ng Lapas, Tarlac, Tomas T. Garcia ng Victoria, Tarlac, Arturo Manalang ng Concepcion, Tarlac, Antonio Billones ng San Miguel, Tarlac, Olivia Si Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrado Estrella. Magsiupo po tayo at tugaw tayo ako. Salamat sa pag-introduce. Yun lang na bisto tayo dun sa mga biyahe natin na akala niya siya lang yung natatakot sa weather. Hindi lang ako nagpapahalata pero nanginginig pa rin yung lamang ko. Pero hindi na bale. Hindi na po bale. Dahil isa sa pinaka malaki at makabuluhang karangalan bilang isang Pangulo ay ang buuhin ang naging pangarap ng milyong-milyong Pilipino na magkaroon ng sariling lupa at mapura ang inyong mga utang. Yan po, kaya po kahit na may ulan,
kahit na may bagyo, kahit na may sakit, dadating at dadating po kami dahil hindi po, wala nang nagbibigay. Wala nang magbibigay ng mas kasiyahan sa aming nagsiservisyo publiko ang nagagawa at matutulungan kayo pong lahat. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdalo dito sa ating pagtitipon sa kabila ng medyo masama na panahon. Hindi ako nagulat na nandito pa rin kayo dahil ganito naman talaga tayong mga Pilipino. Hindi basta-basta napapatinag, kailangan lang na magdoble ingat dahil sa ulan. Madulas ang kalsada, malakas ang hangin dulot ng bagyong Hulyan. Bagamat may bagyo, ako po ay masaya sa araw na ito sapagkat kasama natin ang mga nagpapaunlad sa sektor ng agrikultura sa ating bansa, ang ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries. Tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat sa mahalagang papel na ginagampanan ninyo araw-araw para masiguro na ang bawat Pilipino ay may sapat na pagkain. Alam namin na bago ninyo maani ang inyong mga pananim, kinakailangan ninyo ng lupang matataniman. Noong pagkaloob na sa inyo ang mga lupang sakahan sa ilalim ng reformang pang-agraryo, ang naging pangamba ninyo naman ay ang pambayad sa lupang ipinagkakaloob. Kaya ngayong araw, sa bisa ng Republic Act 11953, o ang tinatawag na New Agrarian Reform Emancipation Act, na nilagdaan ng inyong abang lingkod noong nakarang taon, burado na po ang inyong pagkakautang. Narito po kami ngayon kasama ang mga opisyal mula sa Department of Agrarian Reform at mga iba't ibang mga opisyal, mga Register of Deeds, pati yung Land Bank ay kasama dito sa programang ito. At nandito po kami upang ipagkaloob ang mga Certificate of Condemnation and Release of Mortgage o tinatawag natin na COCRO. Sinasagot at inaalis na ng gobyerno ang malaking pasanin na dala ng mga utang na naging kakambal ng inyong mga lupang sakahan. Ang inyong mga amortisasyon, interest at iba pang surcharge, lahat po burado na. Para po sa mga taga-Tarlac, higit sa 4,600 COCRO ang ipapamahagi natin sa 3,500 na agrarian reform beneficiary. Ito ay katumbas ng higit sa 124 ng bilyong pisong halaga na amortisasyon na buburahin na natin. Katulad po ni Ginoong Mario Velasco na mula sa Bantog, Karikutan, Lapas at isa sa mga benepisyaryo ng programang ito. Ayon po sa kanya, siya po ay ilang dekada nang nagsasaka, nadala ang hamon ng araw-araw na pangangailangan at ang mga iba't ibang gastusin. Sa haba rin ng panahon na siya ay nagtatanim, ang pinakamabigat na pasanin ay ang utang na tila ay tanikala sa lupang sinasaka. Sa pamamagitan po ng programang ito, hindi na kailangan pang alalahanin ang amortisasyon. Ang pera na nakalaan sana rito ay maaari na ninyong pong gamitin sa pang-araw-araw at ibang pangangailangan sa inyong pagsasaka. Wala na po kayong alalahanin, maging ang mga susunod pang magmamana ng lupang inyong sinasaka. Ngayon po ay may panibagong pagkakataon na kayo upang maunlad ang inyong mga kabuhayan at ang inyong mga pamilya. Naunawaan po ng pamahalaan ang karanasan ni Mario at ng iba pa nating mga magsasaka, kaya batid ng pamahalaan ang halaga ng programang ito upang mabawasan ang gastusin at lalong makatulong pa sa ating mga agrarian reform beneficiaries. At sa amin din naman, ni Secretary Conrad Estrella,
Hindi po ito ordinaryong programa ng pamahalaan. Sa katunayan po, ito po ay sinimulan ng aking ama, si former President Ferdinand Marcos Sr. at ang lolo naman ni Secretary Estrella na si Secretary Conrado F. Estrella Sr. Kaya naman, nung ako ay binigyan ninyo ng pagkakataon na maging Pangulo, hindi ako nagdadalawang isip. Tinawag ko kaagad si Secretary Conrad. Unang-una, linagay ko siya kaagad bilang Agrarian Reform Secretary. Dahil alam ko, kabisado niya, alam niya yung trabaho na yan. Dahil bata pa kami, wala pa kaming hawak na posisyon, ay pinag-uusapan na niya, pinag-aaralan na niya dahil nga sa lolo niya, ang lolo niya nagpalaki sa kanya. Eh, ganun din sa akin. Kaya kaagad, tinawag ko siya at sinabi ko, ituloy na natin ang nasimula ng ating mga ninuno. Para po sa inyo, ang araw na ito, para po sa inyo, mga minamahal naming benepisyaryong magsasaka, may isa lamang akong hiling sa inyo. Kaakibat ng mga biyayang ito ay ang responsibilidad na pagyamanin pa ang ating mga lupa. Hindi lamang sa ikauunlad ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Hindi dito po magtatapos ang ating pagsusubok. Ngunit ang araw na ito ay magsisilbi sanang paalala na ang pamahalaan ay handang tumulong sa inyo. Nandito kami at patuloy na nakikinig sa inyong mga pangangailangan upang magkaroon kayo ng mas maginhawa at mas matatag na kinabukasan. Higit pa nating pagtutulungan ang pagunlad ng sektor ng agrikultura dahil malaki ang paniniwala kung mas marami pa tayong kaya at dapat gawin. Muli, mag-ingat po tayong lahat. Ating pong ipatuloy ang binabantayan na bagyong Hulyan at handang magbigay ang pamahalaan ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating mga magsasaka. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang ating mga agrarian reform beneficiary. Mabuhay ang Tarlac. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.